Meron tayong dalawang microphones on each side. Just approach and mention your name and where you're from. We start with GR. Where's GR? Come. Siya na una magtatanong para sa ating lahat. Alright, let's go! Hi, bar boys and girls. Ang tanong is for everyone, so hopefully makasagot yung mga cast or more than half of the cast can answer. Isa lang yung tanong ko, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na gumawa ng batas dito sa Pilipinas, ano yun at bakit? Siguro to set the mood, pwede yung sagutin in a serious or in a light manner, pero to set the mood siguro simulan natin kay sa napaka-demure na Isasa Girl! Kung gagawa ka daw ng batas sa Pilipinas, anong batas yung gusto mo? Nakakaloka naman. Si Goldwyn yung nagtanong, di ba? Kakaloka. Hello. Siguro I think, oh my gosh, ang hirap ng tanong ha, sa totoong buhay lang. Pero I think, ako kasi hindi naman sa, actually nakaisip na ako, ayan. Feeling ko, gusto ko magkaroon ng isang batas na syempre dahil galing nga sa community, gusto ko magkaroon ng batas na nagbibigay pondo para makapagpaaral ng mga baklang walang pang-aral. Yes, kasi maraming mga baklang hindi nakakapag-aaral eh. Tapos, alam mo yun, syempre kapag matanda ka na tapos wala kang pinag-aralan at bakla ka pa, ang hirap ng buhay. So, you know, as a person sa community namin, gusto ko rin talaga bigyan ng onting tulong lang naman yung mga kabaklaan ng onte. Kasi marami akong friends na gusto talaga mag-aral talaga at hindi nabigyan ng opportunity. So, yun. Sinong next? Ako na para makapag-isip iba. Kaloka? Diyos ko. Ako una, at ina-address namin to sa pelikula, pag public official ka o contractor o kahit sino ka pa, dapat mandatory na transparent lahat ng salapi mo. Kasi ninanakawan tayo na ninanakawan ng mga kontraktor, ng gobyerno, at hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. Ang nakukulong lang yung mga maliliit na mga bagmen, yung mga maliliit small fish, but where are the big fish? That's why we don't have any accountability for them because there's no transparency. So absolute sunshine policy ang tawag dun sa ibang bansa. Kita dapat lahat ng resources, lahat ng pera ng lahat ng mga politiko, lahat ng mga tumatanggap ng pera ng gobyerno. Number one yun. Number two, tingin ko kailangan natin ng mga batas na pipigil sa monopoliya ng mga ilang pamilya sa gobyerno natin. So I am very for an anti-dynasty law. Oh, pare-pare pala kami. I speak for the whole cast na we would prefer na walang dynasty sa Pilipinas. Why? Because when you collect power and pull it together in one sector and in one group, what you do is you make it hard to hold those people accountable. So if there are people in Congress, in Senate, in local government, at hawak nila lahat ng kapangyarihan, hawak nila lahat ng kumpanya, ibig sabihin, mas mahihirapan tayo to hold them accountable. And so we support ako personally, I support an anti-dynasty law and stricter, harsher punishment sa lahat ng korap. Kailangan natin yan kasi mayaman ng Pilipinas, ninanakawan na tayo. Anybody else from the cast? Carlo? At saka kapag may hawakan ng power ng ganong katagal, na hindi nawawala sa'yo, nag-iiba yung judgment mo, nadi-disconnect ka eh. So ako din, yun talaga yung unang kung mabibigyan ako magkakataon. Hindi lang political dynasty. Who else? Anybody else? Therese. Ayan, si Therese. Si Rocco muna. Go ahead, Rocco. Siguro, hindi inventong law, but ibalik ang death penalty. For what cases? For cases that are very, the heavy cases. You know, we need to get scared. I believe the system was made for the powerful to easily get away. So we need something like this. Different kinds of crimes are popping up at mild punishments naman. I agree with the harsher punishments and we should have that death penalty para naman matakot sila. Anybody? Therese, go ahead. Wow, that was so strong. I think full on. Sorry, Therese, may request lang daw. Pag yung mga likod yung sasagot, please stand lang daw po kasi hindi nakikita. Yeah. Yes po, sir. Thank you. Go ahead, CJ. Yes po, sir. For me, I think full on transparency for all.
government officials, talagang dapat naman talaga na may website para lahat na ginagawa nila, lahat ng papeles na binibigay nila, kitang-kita ng mamayang Pilipino because we have the right to see what they are doing. Thank you. Wow. Thank you, candidate number 4. Anybody else? Kian, go ahead. Ako siguro kung sa batas at batas siguro tatlo yung gusto ko na masagawa. Una is magkaroon ng maayos na healthcare na nararapat sa bawat Pilipino na maayos at masusuportahan talaga. Pangalawa, na yung suporta sa entertainment industry, kung magkaroon ng batas kung paano prosper pa natin tulad ng ginagawa nila sa Korea o sa Hollywood o sa India o kung saan man na may maayos na working conditions talaga at may sapat na suporta from the government kasi di naman pwedeng puro private sector lang yung gumagawa, especially champion natin yung Filipino culture din, di ba, through entertainment. And pangatlo, na magkaroon ng divorce. Okay. So, yeah. Alright, thank you, Kian. Mainit si Direk. Go ahead, Direk. Ako, dalawa na lang last. Kailangan natin ng reforma sa lupa. Dahil palagi na-aapi yung mga indigenous groups at magsasaka natin. At number 2, kailangan natin ng mas karagdagang benefit para sa mga manggagawa, which we tackle in the film. And in fact, the film also has an element of dynasties because the same people who proliferated the evil in my previous film show up in Barboys. Spoiler. Hindi siya spoiler. Easter egg yun. Easter egg lang siya. Easter egg lang. Okay, thank you, GR. RG, go ahead. Good evening, I'm Archelio Umabante, tonight at Police West. Ang tanong ko lang, sa nakikita natin na mga korupsyon sa nangyayari sa bansa natin, tapos yung slow flow of justice, yung justice na nadi-deny, tapos yung mga politiko pabalik-balik sa pwesto, na husgahan na, tapos may corruption din sa iba't ibang sistema ng gobyerno tulad ng legal system. Tatanungin ko lang sa inyo, do you think that being a lawyer is still an honorable profession in our country? Ako na naman po siguro sa sagot, Sir Archie. One of the inspirations of Barboys sequel, noong 2017, may nakita kong post. Sabi niya, kaya ako naging attorney dahil sa Barboys. Kaya ko siyang pangalanan kasi consultant namin siya. He appears in a scene with Carlo, si Attorney Inahe. Sabi niya, kaya ako naging lawyer dahil 7 years ako nag-law school and then I took the bar exam after I watched the film. So sabi niya, lawyer ako dahil sa Barboys. Naging lawyer siya ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, and nag-viral siya nung pandemic kasi binabayaran lang siya ng money at tanong. And so, he inspired the character of Carlo in the film. And so, we are arguing in the film na totoo yung paghihirap natin as Pilipino. Hindi binavalidate namin yung pagod ng working students, yung pagod ng mga estudyante, yung unfairness ng sistema laban sa mga manggagawa. Pero we are arguing karapat-dapat pa rin ipaglaban. Karapat-dapat pa rin tumuloy. At kahit na nakakatakot, kahit mahirap, you will still find fulfillment in the fight. And so, ako kasi ayokong gumawa ng pelikula na hopeless, totally hopeless at bleak. Sana ang mangyari pagkatapos panoorin yung pelikula, magkaroon ng lakas ng loob yung mga tao na nahihirapan sa mga kanilang laban. Whether it's sa pamilya nila, or sa school nila, or sa trabaho, or sa mga pinaglalaban nila, sana magkaroon sila ng tapang at pag-asa. And that's what we hope they take away from the film. Other cast members who are inspired by your characters, do you think being a lawyer is still a noble profession? Hello po. I do believe yes, it's still a noble profession po. Kasi po, kakapanood ko lang ng musical, no? At sa musical ng Barboys, tinakal doon yung mga iba't ibang intent ng mga lawyers at mga estudyante. May iba, ano ba yung purpose mo na bakit ka nag-law school? May iba gusto nilang, nakakatawa sa kanila yung idea na
gusto nilang pagtanggol ang bayan. May mga iba naman, yun talaga yung pananaw nila. May iba gusto magkapera lamang. Sasatayo ka daw. Ay, sorry po. Sorry to cut you off. Nakalimutan ko. Pero ayun na nga, kakapanood ko lang ng Bar Boys musical at nakita ko po na iba-ibang intent ng mga estudyante sa pagpapatuloy ng pag-aaral nila sa law school. And I do believe na hanggat meron pa pong mga tao na ang intention ay tumulong sa bayan, we will never lose hope on a brighter future and a better system ng government natin. So, ayun. Thank you. Iba ka na talaga ngayon. Demure na nga ako ngayon. Ano ba? Wala nang kanal. Iniwan ko na sila sa kanal. Sorry. Joke lang, joke lang. Thank you. Anybody else from the cast? Benedict. Sa akin po siguro, it's not really just about being good lawyers na magiging ano pa rin siya, noble job. I feel like it all boils down to becoming a good person and good people. Mga tunay at totoo at mabuting tao. Doon nagsisimula yan lahat eh. And kung ikaw ay isang mabuting tao, kahit ano pang profesyon ang tatahakin mo, magiging mabuti ka sa ginagawa mo. And I think yun yung role ng mga ganitong klase ng mga palabas, Bar Boys the Musical, Bar Boys After School, at sa mga iba pang palabas na nakatulad ng mga ganito na nagtatawag ng inspirasyon para mas maging mabuti pang tao. I think the real question there is, paano ba maging mabuting tao rather than isang maging mabuting lawyer? Kasi magiging natural na yun sa pagkatao mo kung una sa lahat, mabuti kang tao at may kinatatakutan ka na may hukuman at may hustisya kang kinatatakutan. Thank you, Benedict. Thank you, Archie. Sino? Si Miss Odette. The same question. Do you still believe that being a lawyer is a noble profession? Yes. If the lawyer is noble. If he does his job well. That's right. Like, as of now, I watch TV most of the time, 24 hours. There are young children being raped. So, how do we solve this? Sometimes the rapist and relatives. So, yan ang pinakamasaklap. So, how do they earn their living? How else will they face people? And how will they take care of their generation once they get married and they were raped? Iba yun eh. I think psychologically apektado na sila. So I don't know how this could be helped. Well, I know we have good lawyers. And I know we have good children. And like Siderek, he suffered so much as a child. Marami rin tayo. Kahit ako, period. Actually, sample ko lang my mom and dad were not in a good condition sa probinsya. I was working here. Inisip ko, kung babiyahe ako, gagastos ako, may trabaho ako, tenga ako, masama ako, I just sell. Hindi alam niya nga taga Channel 7. Ang hard ko sa trabaho ko because that's my living. Right. I provide each and every member in the family and friends through my work. That is it. Thank you so much. Thank you, Tito Odette. Thank you, Archie. Maraming salamat. Sa mga susunod na magtatanong, please, direct na lang your question to a cast member, okay? Para mas mabilis yung flow ng ating mga questions. Let me ask lang, siguro si Brian.